harang sa pangingisda ninyo? Ako talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Tampok ngayon sa social media. Wow, ang sakit nun. Ang sakit to the banks. Nung panahon ni PRRD, sila daw ay nakabalik. 2014 pa lang hindi na sila makapangisda. Okay, tandaan nyo po yan. Panahon po yan. Huwag na natin banggitin kasi patay na yung presidente na yon. 2014 hindi na sila makapangisda. Panahon ni PRRD, nakapangisda sila. Ito ba ang sinasabi ninyong pro-China na presidente? Kung ito ang sinasabi ninyong pro-China, okay lang. Bakit? May resulta. Ang importante yung tiyan ng ating mga kababayan. Ano, nakakapangisda sila. Masakit ito ha. Ito po kumbagat merong sa ground, ito mismo nasa dagat. Ramdam nila. Ramdam nung nasa dagat, kaya ito po wag po tayo magpapalin lang. Ang dali po kasi magsalita-salita ng kung ano-ano laban sa mga Duterte, wala naman sila doon. Ang lakas kasi magsalita, mayayaman yung iba dyan na nagsasalita. Hindi naman nila nararamdaman yung hirap dyan sa dagat. Puro lang ididikit nila ang China laban sa Duterte, pero ang Duterte ang epektibo para sa mga mangingisda. Puro lang kayo yabang, nasa aircon naman kayo. Eto, sila yung nandiyan dyan sa dagat. Na nakita nila ang difference nung panahon ni PRRD. Yan pahayag ng isang mangingisda kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Masakit yan, sabi dito, yung mga aso ni Tamba na sampal sa sariling di ba? Ang sakit nung kayo nag-i-interview, biglang binalik sa inyo panahon ni PRRD, nakapangisda kami. Hindi, masakit yun ha. Pahiya sila dyan. Sabi dito, puro sila fake news para lang sirain si PRRD. Sapak yan. Ano yan ha? Sampal yan. Magkaliwat ka ng magsampal mag-asawa yan. Butata sila dyan. Ito po kasi ang problema. Si Tatay Digong po kasi, alam po natin. Kaya alam mo, dapat talaga suportahan natin ang mga Duterte. Organic po kasi. Ang Duterte, sa Tacloban nakatulong. Sila nakadakdak. Dito sa dagat ng China, si PRRD nakatulong. Sila nakadakdak. Diba? Hindi ramdam Yung pinaggagawa nila, ramdam lang sa social media. Kasi marami silang mga troll army. So maraming bakbak ng bakbak. 'Di ba? Nasa kanila ang kapangyarihan, nasa kanila ang pera, nasa kanila ang daldalan, nasa kanila ang troll army. Madadakdakan ka na magdadakdakan. Pero pagdating sa ground, pagdating sa dagat, pagdating sa sikmura ng taong bayan, hindi ramdam. Alam mo, walang maisug kung ramdam ng taong bayan yung kaginhawaan. Wala Maaaring meron at merong magrereklamo, hindi mawawala. Pero konti yan. Ngayon puro reklamo natatanggap Alam nyo ibig sabihin? Yung gutom, ramdam. Yun ang difference. Alam mo, sa isang kumpanya, walang magrereklamo kung yung mga yan ay well paid. Meron at merong magrereklamo, pero karamihan kontento. Alam mo kung saan ko nakita yan? Sa KOJC. Sa SMNI. Yung mga empleyado, yung mga miyembro, kontento. Bakit? Nabibigay yung dapat para sa kanila. Ang pagsisilbi nila, kita mo with joy. Bakit? Kontento Kung yan hindi kontento, talagang kita mo. Eto na lang, pumunta ka sa ospital ng public hospital at private hospital. Tingnan mo serbisyo. Magkalayo, di ba? Bakit? Hindi kontento Sa public hospital, hindi sila kontento sa sinasahod nila. Makikita mo? School. Public tsaka private. Hindi ibig sabihin hindi magagaling yung mga guro. Kaya lang, hindi sila nagtatrabaho ng ayos kasi hindi kontento. Eto, kaya may sug. Marami kasi hindi kontento Yan po ang reality. Diba? Kaya sampal sa kanila ito.
Kasunod ito sa isinagawang public consultation and inquiry ng mga kongresista kasama ng grupo ng mga mangingisda hinggil sa umunoy gentleman's agreement sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa Masinloc, Zambales kamakailan. Sa video, makikita si Jeffrey Elad, leader ng grupo ng mga mangingisda sa San Salvador, Masinloc, Zambales. Marami na siyang karanasan sa West Philippine Sea. Anya, nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay malaya silang nakakapangisda sa Baho de Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangingisda dyan, ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Bukas Pero sa wala ilalim- ng trabaho yun. Yayariin na yung mangingisda na yun. Paano nila ka-questionin yung mangingisda na yun? Sila ba nangingisda dyan araw-araw? Buwan-buwan, linggo-linggo nangingisda? Yun may experience talaga sa dagat. Diba? Kayo, nagkakaroon kayo ng press con sa opisina ninyong aircon. Wala kayong alam dyan sa dagat. Puro lang kayo paninira na binobomba yung ano natin. Hindi yun ang issue. Ang issue, kontento ba yung mga mangingisda sa inyo? Kung masama ang yung sinasabi nilang secret agreement, kung ano man tawag nila diyan, bakit kontento etong mga mangingisda? Di ba aling masama? Kung masama para sa inyo, busog yung mangingisda ngayon. Nagbubuti-butihan kayo. Hindi naman sila makapangisda. Anong silbi nyo? Real talk po, anong silbi nyo dyan? Diba? Tapos galit, babanatan nyo Duterte. Jesus kayo. Ngayon ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi niyang nakaranas na naman sila ng panghaharas mula sa China. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila. Ang sakit mo, Brad. Ang sakit mo, Brad. Ngayon lang po ulit sila nakaranas ng panghaharas ng China. Ngayon lang po. Huwag na tayo magpakalayo-layo. Huwag na sa mangingisda. Kailan ba tayo nagkaroon ng banta, naggera sa China? Kailan ba tayo nagkaproblema sa China? Kailan ba meron diyang water gun na yan? Sa China. Di ba ngayon lang? Bakit bigla-bigla na lang ngayon problema natin ng gera sa China? Dati naman wala sa isipan natin ang gera sa China. Kaya tama po ito. Itong sinasabi na itong mangingisda na ito, masakit to. Masakit to, mahirap tanggapin ang realidad dito. Itong sinasabi nito na mangingisda na ito, sinasabi na po natin niya matagal. Bakit wala namang tayong problema sa China? Ngayon bigla-bigla may problema tayo sa China. Diba? Hindi ba kayo, eto lang, hindi ba kayo naaawa sa mangingisda? Kakakontra, kaya yabang nyo kay sa China. Kayo, dire-diretso ang pagdating ng pera sa inyo. Naka-aircon pa rin kayo, kumakain kayo ng sapat, sobra-sobra, nakakabili kayo ng gusto ninyo. Yung mga mangingisda natin, na sila kung tawagin ay nasa battleground, ika nga, sila yung gutom. Hindi po ba kayo nakukonsensya? Hindi po ba kayo nahihiya, naaawa sa kanila? Dahil sa away politika para mabanata ng Duterte, ang biktima, mangingisda. Buti pa nga yung sa Maysug. Dahil sa away politika ang tinatamaan yung mga gobernur o yung mga mayor na pinayagan ng Maysug. Kahit papaano, hindi man ito maganda, at least bukas yung mga mayor na yan, gobernur na yan, kakain pa rin. Hindi ko sinasabing tama pero kahit suspindihin nyo yung mga gobernur at mayor na yan na nanindigan sa Maysug, kahit papaano, buhay yan kinabukasan. Itong mga mangingisda, wala nang kakainin. Hindi ba kayo nahihiya dyan? Ang tindi nyo.
ng mga Pilipinong nangingisda. Dagdag pa nito, malimit lang din anya ang presensya ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal, kaya wala silang ibang mahihinga ng tulong sa panahong hinahabol ang mga ito ng mga bangka ng China. Malimit lang naman po sila nakakarating dyan, sir, kung talagang may hinahatid po silang ayuda. Pero kung sa mga araw naman po na yung sinasabing patrolya, wala naman po kami nakikitang mga Philippine Coast Guard dyan. Naging emosyonal naman ang mangingisdang si Noli de los Santos dahil sa matinding kahirapan na kanilang naranasan ngayon sa pangingisda, bukod pa sa mataas na presyo ng mga bilihin. Tinadaan ko na po sa inyo dahil ngayon na po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. May patutsada naman ito sa mga politiko. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Boom! Sa pool. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Sino yung mga ganyang politiko? Kayo na sumagot. Ha? Pag eleksyon, kilala. Ay, asar na asar ako sa mga traidor eh. Yung gagamitin ka para sa eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, pasensya na po. Ang tingin sa'yo, parang basura. Pag eleksyon, nakala mo, alam mo yan, parang maamong tupa, makapanligaw. After the election, wala na. Kita mo? Kaya wag na natin patagalin yung China na yan. Sino ba may secret agreement, gentleman's agreement, new model. Wala na akong pakialam sa tawag ninyo. Okay? Kung ano man tawagin nyo dyan. Ang tanong dito, epektibo ba o hindi? Hindi na kung ano-ano yan. Kasi pinaiikot-ikot nyo mga Pilipino eh. Kung ano-anong tawag inaano ninyo. Banatan kayo ng banatan. Both parties ha, Marcos Duterte, mangingisda nating gutom, mga letse kayo. Real talk po. Palibasa, hindi nyo nasubukan yung magutom. Kayo dyan, sige. Kaya nga sinasabi ko, bakit hindi natin ayusin sa China? Epektibo naman yung ginawa ni PRRD eh. Ang importante kumakain yung mga mangingisda natin. Epektibo, di ba? Ba't di nyo nalang gayahin? Ano bang importante sa inyo? Yung tiyan ng mangingisda natin? O kung ano man yung agenda nyo dyan? Pag epektibo, gayahin na lang. Simple nun eh. Bakit nyo pa babaguhin? Magagalit pa kayo. Kine-question nyo pa yung... Alam mo, kaya ako asar na asar doon sa mga bumabanat pa dyan sa gentleman's. Wala na akong pakialam dyan. Huwag na natin pakialaman kung ano yan gentleman's agreement na yan. Basta epektibo. Kumakain, tapos. Puro kayo daldal. Bida-bida kayo dyan. Ang lakas ng loob nyo magsasalita. Nasa aircon kayo. Ito mangigisda, gutom. So ayaw nyo pa ng gentleman's agreement. Kaya nga sabi ko, wala na akong pakialam kung ano pang tawag dyan eh. Ang tawag ko dyan, epektibo. Yun lang yun. Kung epektibo kayo, walang maisog. Kung epektibo kayo, hindi kayo takot sa maisog. Dahil alam nyo, lalangawin ng maisog. Kung epektibo kayo, ginagawa ninyo, trabaho ninyo, magmumukhang tanga ang maisog. Bakit? Takot kayo sa maisog. Dahil alam nyo sa sarili ninyo, hindi kayo epektibo. Gawin ninyo, trabaho ninyo. Hindi yung nakatingin kayo sa Duterte. Pag puro kayo tingin sa Duterte, mai-insecure kayo. Just do your job. Pakainin ng mga Pilipino. Gawan nyo ng paraan ng China kahit ano pang itawag nyo dyan. Bahala na kayo.
Eh, ang problema sa inyo, bida-bida kayo. Buti kung sasamahan nyo itong mga mangingisdang gutom. Kayo, lalaki ng bahay ninyo. Eto, gutom. Kakahiya Anya, kayo. hindi sapat ang ayuda na kanilang natatanggap mula sa pamahalaan. Kaya ang hiling nila, Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. tinitiyak naman ng mga kongresista na tutulungan ang mga mangingisda na magtutuloy-tuloy ang kanilang pangingisda sa Bajo de Masinloc at iba pang lugar sa kabila ng banta ng panghaharas ng China. Samantala, nangangamba ngayon ang mga mangingisda sa Zambales sa kanilang seguridad kasunod ng bagong direktiba ng China na simula sa buwan ng Hunyo ay huhulihin ng kanilang Coast Guard ang mga trespasser sa South China Sea nang walang paglilitis. Gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough. O sa Hunyo, sa June, uhulihin na sila. Tanong. Eto, tanong ng mangingisda sa inyo. Ha? Huwag nyo na kaming banatan no, kung ano-anong term nyo sa gentleman's agreement, secret agreement. Wala na kaming pakialam dyan. Eto, tanong. Uhulihin na sila sa June. Ano magagawa nyo, administrasyon? Yun lang yun eh. Sasabihin nyo, galit kayo sa China, galit kayo. Tapos, pagka isasalang nyo itong mangingisda para mabomba sila, tapos kayo, magpapalabas kayo sa media na masama ang China. Tapos, anong gagawin nyo? Ididikit nyo sa Duterte. Kasi ang Duterte, pro-China. Tanga. Napanood ko na yan eh. Ito, humihingi na ng tulong mga magsasaka, mangingisda. Anong gagawin nyo? Eh pag hinayaan nyo lang sila dyan, magpunta at i-water cannon, para nyo silang binalay, sige, bala ko na kayo. Mangingisda, wala kaming pakialam sa inyo. Ibabala namin kayo dyan para masiraan namin ang Duterte. Ganun ba? De, real talk po. Anong gagawin nyo? Hayaan nyo silang bala? O makikipag-usap kayo? O magkakaroon kayo ng agreement sa China na hayaan sila mangisda? Real talk lang. Anong dapat? Makikipagmatigasan kayo sa China? O magkaroon kayo agreement para kumain ng mangingisda? Sige. Pati mga bashers, kayo sumagot. Kung kayo administrasyon, anong dapat nyong gawin? Makipagtigasan? Buti kung makikipagtigasan kayo, kasama kayong gutom, kasama kayong pupunta dyan, at mangingisda, sasamahan sila. Para pag winater canon sila, kasama ka. Hindi po yung mga vloggers ha. Hindi po yung mga broadcaster. Kayo mga politiko kasama dyan, mangisda. Ayaw nyo makipag-usap eh. Galit na galit kayo sa agreement eh. Ayaw. Bobo ba kayo? Hindi, I mean, kasi para sa akin, kabubuhan lang kasi yung hindi nyo kaya, being the leader, dapat lagi nyo nasa isip yung kapwa nyo Pilipino. Hindi nyo ba kayang magkaroon ng agreement? Hindi nyo ba kayang magkaroon ng deal para sa inyong bayan? Eh, di ba kabubuhan yun? Eh, di ba? Ano bang tawag doon? Mahina kayong linalang? Wala kayong communication skills? Puro lang kayo pa English. Yan lang ang kaya ninyo. Hindi kayo epektibo? Wala kayong social skills? Ano ba yan? Ewan ko sa inyo. Na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Bajo de Masinloc? Una nang ipinangako ni Pangulong Marcos na gagawin niya ang lahat ng mga habang para tiyakin ang proteksyon para sa mga Pilipino kasunod ng direktiba ng China. Ayan. Pasensya na, sana naka-face mask kayo. May pangako daw si Marcos, Presidente. Lahat daw gagawin niya para proteksyonan. We'll see. Maganda yung sinabi mo. Basta totoo.
Pag ibinalan nyo itong mga ito, ay babanatan kita. Simple lang, di ba? Eh, ganun lang naman sa akin eh. Oh. Kasi in protection ng mga magsasaka yan eh. Di, anong gusto ninyo? Gutom yung mga ano? Para lang wag kayo matawag na pro-China, gutom yung mangingisda? Wag ka, makipagtigasan tayo? Ganun gusto nyo? Ang dali nyo kasing sabihin na kayo wala sa dagat. Kaya ang yayabang ng mga nagsasalitang pro-China, pro-China. Ang yayabang ninyo. Hindi, sa totoo lang, nakakaasar, ang yayabang ninyo. Palibasa, hindi nyo nasusubok eh. Hindi kayo yung gutom. Tingnan natin. Kasi alam nyo, ewan ko kung paano nyo i-explain to. Ang dollar natin ngayon, 58 na. Kanina chinek ko 58. Ewan ko ngayon kung tumaas pa o bumaba. Ha? Ganyan po kahirap ang ano. Pag tumataas ang dolyar, humihina ang peso. So alam mo na. Alam nyo na. Oh, kayo ba natutuwa doon? Diba? Siguro yung mga OFW, yung kababayan natin, no, natutuwa. Pero karamihan po, hindi. Hindi po maganda sa ekonomiya na mataas ang dolyar. Bagsak ang peso noon. Hello? Anong ipinagmamalaki nyo dyan? Hindi ko alam kung ano talaga sasabihin ni Marcos sa sona niya. We'll see. Tingnan natin. Sana yung mga sasabihin ni Marcos sa sona niya. Sa nangyayari. Tapos hindi nangyayari. May walang sabihin kalalapasan din. Tignan natin. Oh, sabi dito, 158 and some cents, di ba? Sobra, di ba? Hindi nakakatayo. Ayun, siguro sa mga dollar earners nakakatayo. Pero sa karamihan, wow, masakit yun. Lalong-lalo na kung talagang nandun ka sa class E, class D. Masakit po yun. Lahat magmamahal. Sabi dito, magpa-practice siya sa sona niya. Kasi ayun, pag nagpa-practice siya sa sona, maraming matutuwa. Yun ang the best sona ever. The next performance will start momentarily.